3 trabahador sa 3 magkasunod na araw. Bawat isa ay natanggal sa trabaho. Bawat isa ay umalis na umiiyak sa tarangkahan ng pinakamarangyang mansyon sa São Paulo. Si bilyonaryong si Lucas Silva ay walang pasensya sa pagkakamali at mas lalong wala sa emosyon. Ang magtanggal ng tao ay kasing dali lang para sa kanya ng pagsasalin ng channel sa TV. At ngayon, may isa na namang malas na tao ang papasok sa pintuang iyon. Pero sa pagkakataong ito, may hindi inaasahang mangyayari. Isang bagay na kahit si Luca o sino man sa mansyong iyon ay hindi kailanman makakaisip. Tumunog ang doorbell eksaktong 7:00 ng umaga. Si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na may mga hibla ng uban sa buhok, ang nagbukas ng pinto na may mabigat na buntong hininga. Nakatayo roon ang isang dalagang babae, kita sa mukha ang kaba, kayumanggi ang balat at punong-puno ng pag-aalinlangan ang mga mata, bit-bit ang isang gamit na bag. 25 taong gulang si Sandra at parang pasan niya ang buong mundo. "Ikaw ba ang bagong kasambahay?" tanong ni Aling Rosa nang walang emosyon. "Opo, ako po si Sandra Herrera. Para po ako sa posisyong katulong sa bahay." Mula ulo hanggang paa, tinitigan siya ng matanda ng tahimik. "Isa na namang papatayan ng pag-asa," mahinang sabi nito. "Pumasok ka, bibigyan kita ng isang payo. Huwag mong damdamin ng kahit ano, wala ditong mahalaga. At kung aabot ka ng tanghalian bago na yan." Napalunok si Sandra. Kailangan niya ang trabahong ito higit pa sa kahit ano. May sakit ang kanyang ina, sunod-sunod ang bayarin at hindi pa bayad ang renta. Wala na siyang ibang mapagpipilian, kaya pumasok siya. Malaki ang mansyon, makinang na marmol ang sahig, kumikislap ang mga chandelier, elegante ang mga pinturang nakasabit sa mga dingding. Pero may kakaibang pakiramdam, mabigat ang hangin at may katahimikang nakakabagabag. Nasa sala siya, haharapin ka na niya ngayon, sabi ni Aling Rosa, sabay turo sa mahabang pasilyo. Huminga ng malalim si Sandra. Namamasa ang kanyang palad habang naglalakad sa pasilyo at pumasok sa isang napakalaking silid na may matataas na bintanang salamin. At doon, nakatalikod sa kanya ay isang lalaking naka-wheelchair na dekuryente. Maayos ang gupit ng maitim niyang buhok, matikas ang katawan at nakasuot ng mamahaling damit. Nakatitig siya sa bintana, hindi man lang lumingon. "Ginoong Silva, magandang umaga po. Ako po si..." "Late ka na." Malamig ang boses niya, walang emosyon. Napatingin si Sandra sa orasan, 7:05. "Sir, dumating po ako ng 7:00 gaya ng napag-usapan natin." Ang 7:00 ay 7:00. Hindi 5 minuto pagkatapos, nagsimula na ang kalupitan. Sa wakas ay humarap siya. Tinatayang nasa 40 na siya. Guwapo, pero halatang pinatigas ng mapapait na karanasan ang kanyang mga mata. Malalim ang titig nito sa kanya. "Anong pangalan mo?" "Sandra Herrera, sir." "Sandra," ulit niya na may halong pangungutya. "Kakaibang pangalan. Ang weird. Sige na nga, simple lang ang trabaho mo. Linisin ang bahay, ayusin ang mga kwarto, maghain ng pagkain. Pinakamahalaga, huwag kang istorbo. Kaya mo ba yan?" "Opo, sir." "Duda ako," sabi niya ng tuyo, sabay kuha ng listahan sa malapit na mesa. "Simulan mo sa aklatan. Gusto kong nakaayos lahat ng libro ayon sa apelyido ng may akda. At walang alikabok. Bawat isa, malinaw ba? May 462 libro diyan. Tapusin mo bago mag-alauna ng hapon." Nanginig ang sikmura ni Sandra. Imposible ito. "Sir, maaari po akong magsimula na ngayon at tapusin kung ano ang kaya bago mag-1:00. "Pwede rin naman na umalis ka na ngayon," sagot niya sabay talikod muli. Pinisil ni Sandra ang mga kamao niya. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. "Magsisimula na po ako agad, sir." Napangiti si Luca ng bahagya, madilim at may halong kalupitan. Isa na namang mababasag. Isa na namang masisilipang sumuko. Dito na siya nabubuhay ngayon. Simula ng aksidente 2 taon na ang nakalipas, mula nang magising siyang paralisado,
Mula nang tanggihan siya ng kanyang kasintahan dahil hindi ito makapangasawang nakaupo sa wheelchair, ang tanging nagpaparamdam sa kanya ng buhay ay ang makita ang iba na mas miserable kaysa sa kanya. Lumipas ang mga oras, todo bigay si Sandra sa trabaho. Akyat baba siya sa hagdang maliit, isa-isang inaalis ang mga libro. Maingat niya itong nililinis at inaayos. Namumula ang kanyang mga palad, nangangatog ang kanyang mga tuhod. Pero hindi siya tumigil, hindi siya pwedeng tumigil. 12:40 pumasok si Luca sa aklatan. Abala pa rin si Sandra, basang-basa ng pawis, pagod na pagod pero determinado. 20 minuto na lang, malamig na sabi nito. Alam ko po sir, sagot ni Sandra, hindi man lang lumingon. Tumayo si Luca roon, nagmamasid, hinihintay ang sandaling bibigay siya. Pero hindi dumating ang sandaling iyon. Eksaktong 1:00 ng hapon, bumaba si Sandra mula sa hagdan. Habol ang hininga. Tapos na po ako, sir. Luminga si Luca, perpektong nakaayos ang bawat libro, walang kahit anong alikabok. Sunod naman, gusto niyang maging kuminang ang dining room. Bawat piraso ng kristal, kailangang hugasan ng kamay. Walang sinabi pa, lumabas siya ng silid. Sumandal si Sandra sa bookshelf, halos bumigay na ang kanyang mga tuhod. Pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy ang natitirang oras ng araw sa parehong paraan, sunod-sunod na imposibleng utos. Paulit-ulit siyang pinapagawa, paulit-ulit ding pinupunan ni Luca ang bawat pagkukulang. Tahimik na nanonood mula sa isang sulok ang isang babaeng nasa kalagitnaang 30, may ngising mayabang sa labi. Siya si Bianca, isa sa mga matagal ng kasambahay sa bahay. Dati siyang malapit kay Camila, ang dating asawa ni Luca, at hindi niya matanggap na may bagong katulong na mukhang may potensyal. Isa na namang bumagsak, mahina niyang sabi kay Marco, ang tsuper. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nasa opisina si Luca nang pumasok si Aling Rosa. Nandito pa siya, sabi ng kasambahay. Ano, yung babae? Oo, si Sandra, nagtatrabaho pa rin. Tinapos niya lahat ng pinagawa mo. Ngayon nasa kusina siya naglilinis. Hindi siya nagtanong kung pwede na siyang huminto. Napakagat sa panga si Luca. Pauwiin mo na siya, tapos na siya sa araw na ito. Sandaling tumigil si Aling Rosa. Sir, bakit niyo po sila tinatrato ng ganito? Dahil kaya ko, malamig niyang sagot. At dahil wala naman sa kanilang tumatagal, lahat sila umaalis. Tulad ng pag-alis ni Camila sa akin. Sa bigat ng buntong hininga, umalis si Aling Rosa. Ilang minuto pa, napadaan si Sandra sa bukas na pintuan ng opisina. Nakita siya ni Luca. Kita ang pagod sa katawan, pero hindi siya talunan. May kakaiba sa paraan ng kanyang paglalakad. Dangal, hindi siya mukhang basag at iyon ang gumambala sa kanya. Habang palabas na si Sandra, nilapitan siya ni Aling Rosa. Iha, matapang ka ba o sadyang baliw? Kailangan ko lang po talaga ang trabahong ito, Aling Rosa. Wala pang umaabot ng higit sa 3 araw dito. Simula ng aksidente, naging malupit siya. Susubukan kong makaapat, sagot ni Sandra, may bahagyang ngiti at lumabas na sa gabi. Naiwang mag-isa si Luca sa opisina, nakatitig sa matataas na bintana ng kanyang gintong bilangguan. Ibang klase ang babaeng iyon, at galit siya sa mga bagay na kakaiba dahil pinapaalala nito sa kanya ang panahong siya rin ay naging masaya. At ayaw na niyang maalala iyon. Bukas, mas malala, mas masahol pa, sisiguraduhin niya yon. 5:00 ng umaga, nagising si Sandra. Sumasakit ang buong katawan niya. Namamaga ang mga paa, may paltos ang mga kamay mula sa walang katapusang kuskos. Nakatitig siya sa kupas na kisame ng maliit na kwartong tinitirhan nila ng ina. Pwede na siyang sumuko. Pwede siyang maghanap ng ibang trabaho. Pero wala nang iba. Walang ibang kayang pantayan ang sahod na ito at wala ring mapapasukan agad. Pinilit niyang bumangon, naligo gamit ang malamig na tubig, isinuot ang simpleng uniforme. Sumulyap siya sa kanyang ina na mahimbing pang natutulog. Maputla si Aling Ana. Lumalala ang ubo nito. Kailangan nito ng gamot, mahal na gamot. Ipagbibili ko ng gamot, ma. Pangako,
Mahina niyang sabi at lumabas ng bahay. Alas 6:45, pinindot niya ang doorbell ng mansyon. Binuksan ito ni Aling Rosa. Halatang nagulat. Bumalik ka. Opo, Aling Rosa. Kawawa ka naman, iha, sabi ng kasambahay sabay iling. Gising na si Luca, madalang siyang makatulog ng maayos. Patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga sakit na parang multo sa kanyang mga binti. Ayaw pa rin siyang lubayan ng alaala ng aksidente. Palaging nagpapaalala ang wheelchair ng lahat ng nawala sa kanya, ng lalaking hindi na niya kayang maging muli. Humigop siya ng mapait na kape habang nakatanaw sa hardin. Doon niya nakita si Sandra, dumating na naman at tamang oras pa rin. May kumislot sa loob niya, inis. Dapat nag-quit na siya. Papuntahin mo siya sa akin, utos niya kay Aling Rosa sa intercom. Pumasok si Sandra sa dining room. Nasa dulo si Luca nakaupo sa mahabang mesa. Magandang umaga po, Ginong Silva, bati niya. Hindi siya nilingon ni Luca. Ngayon, lilinisin mo lahat ng bintana sa bahay, loob at labas. May 63. Gusto ko kumikislap ang mga yan parang diamante. At pagkatapos, lalabhan mo lahat ng bed linens gamit ang kamay. Sira ang washing machine, sabi ni Luca na parang wala lang. Sira po ang washing machine, sir. Oo, may problema ka ba doon? Sa unang pagkakataon hinarap siya nito. Ang malamig, matalim na mga matay tila nanunubok. Alam ni Sandra na nagsisinungaling siya pero hindi makakatulong ang pagtatalo. Wala pong problema, magsisimula na po ako. Pagkaharap na niya palayo, tinawag siya ulit nito. At Sandra? Opo, sir. Kapag may nakita akong kahit isang mancha, gusot o bakas ng tubig, tanggal ka. Naiintindihan? Naiintindihan po, sir. Dumaan ng mga oras na parang parusa. Akyat baba si Sandra sa hagdan, may dalang timba ng tubig at basahan. Maingat niyang nilinis ang bawat bintana. Mainit ang araw. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Pero hindi siya tumigil. Bandang kalagitnaan ng umaga, habang nililinis niya ang mga bintana sa sala, dumaan si Luca. Huminto ito at nagmasid. Mabagal ka. Sa bilis mong yan, hinding-hindi mo matatapos, matalim niyang sabi. Ginagawa ko po ang makakaya ko, sir. Nakakaawa ang makakaya mo, sagot niya nang may pangiinsulto. Lumapit si Luca, dumampi ang daliri sa salamin, nakakalinis lang ni Sandra at itinaas ito. May bahid, ulitin mo. Tiningnan ni Sandra ng mabuti, walang bahid, pero hindi siya nagsalita. Tahimik niyang kinuha ang basahan at pinunasan ulit ang parehong bahagi. Hindi umalis si Luca. Nakatayo lang siya roon, nanonood, naghihintay. Gusto niyang bumigay ito, sumigaw, sumuko, pero hindi ito nangyari. Patuloy lang si Sandra sa paglilinis at lalong ikinainis iyon ni Luca. Wala ka talagang kahihiyan, bigla niyang sinabi. Paano mo kinakayang tratuhin ng ganito? Huminto si Sandra, tiningnan siya ng diretso sa mata. May kahihiyan po ako, sir. Kahihiyan sa trabaho ko, kahihiyan sa paggawa ng lahat para masuportahan ang pamilya ko. Pwede ninyo akong subukang pahiyain pero hindi nyo yon maaalis sa akin. Natahimik si Luca. May tinamaan sa kanya ang mga salita ni Sandra. Wala siyang sinabi. Tahimik siyang tinalikuran ito at umalis. Sa kusina, pabulong ang mga ibang kasambahay. Sobrang tibay niya. Walang ibang tumagal ng ganito, sabi ni Marco, ang tsuper. Kawawa siya, hindi niya alam mas lalala pa yan, sabi ng isa pa. Sa ikalawang araw, doon talaga lumalabas ang tunay na anyo niya, dagdag ni Aling Rosa na may halong pag-aalala. Hapon na, nasa labas si Sandra sa lababong sementado, kinukusot ang mga kumot sa napakalamig na tubig. Napakasakit sa kanyang mga kamay sa bawat galaw. Biglang lumitaw si Luca. Magkano ba kinikita mo sa bahay? Tanong niya, tuwiran. Bakit ka ba desperadong makuha ang trabahong to? Tuloy lang sa paghuhugas si Sandra, hindi man lang nagpatinag. Kailangan ko pong tumulong sa nanay ko sa mga bayarin, sir. May sakit po siya. Anong sakit? May problema po siya sa baga. Kailangan niya ng gamutan. Tumigil si Lucas sandali. Ako na pala ngayon ng bangko, ang bilyonaryong dapat tumulong sa lahat? Huminto si Sandra at hinarap siya. Wala po akong hininging tulong sa inyo.
Trabaho lang ang inaplayan ko at ginagawa ko naman. Kayo ang nagbabayad, ako ang nagtatrabaho. Pantay lang yon. Pantay! Ulit niya, lumapit pa ma. Walang pantay. Hindi patas ang buhay. Kung patas, hindi ako nakaupo sa upuang ito. Kung patas, nasa akin pa rin ang buhay ko, ang fiancé ko, ang kinabukasan ko. Habang nagsasalita siya, tahimik na dumaan si Bianca sa pasilyo. Madalas niya tong gawin. Mahilig siyang makinig tuwing may pinapahiya si Luca. Naalala kasi niya ang mga panahong andoon pa si Camila, nung parang normal pa ang lahat. Napansin ni Sandra ang kakaiba sa mukha ni Luca. Sandali lang, pero nakita niya ang tunay na sakit, pero hindi na siya nagsalita. Tama na, ngayon linisin mo ang ballroom, bigla niyang utos. 2 taon nang nakasara yon, malamang puro alikabok. Pagkaalis ni Luca, pumasok si Sandra sa ballroom. Malawak ang silid, may sahig na dikahoy. Nakapalibot ang matataas na salamin sa mga dingding. May malaking piano sa isang sulok, tinakpan ng puting telang may alikabok. Lahat ng bagay ay nakabalot at tila kinalimutan. Isa-isa niyang inalis ang mga tela. Doon niya nakita ang mga litrato sa dingding. Mga larawang si Luca, mas bata, nakangiti, matikas ang tindig. Sa tabi niya isang magandang babaeng blonde. May mga larawan ng kasiyahan, bakasyon, pagdiriwang, mga alaala ng isang buhay na matagal nang nawala. Isang buhay na puno noon ng saya. Isang nakaraan na masaya. Kay layo sa kung ano na siya ngayon. Ang pagiging usisera ay kasalanan, ani Luca mula sa may pintuan. Nagulat si Sandra. Pasensya na po sir, akala ko po. Tinitingnan ang dati kong buhay, sagot niya, papasok sa ballroom. Ang lalaking ako noon, bago ang aksidente. Lumapit siya sa gitna ng silid. Dati, dito ako nagpapaparty. Dandang tao ang dumadalo. May tugtugan, sayawan, halakhakan sa bawat sulok. Ngayon parang libingan ng silid. Pwede pa rin po kayong magpa-party, sir, may naong sabi ni Sandra. Lumingon sa kanya si Luca, may mapait na tingin. Mga party? Na ganito ang lagay ko para kaawaan lang ako, para titigan nila ako na parang kawawa? Hindi, salamat. Walang pakialam ang mga tao. Wala kang alam. Biglang lumakas ang kanyang boses, lumabas ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Hindi mo alam ang pakiramdam na magising at hindi mo maramdaman ang mga binti mo, na iwanan ka ng taong pinakamamahal mo dahil naging walang silbi ka. Na unti-unting mawala ang pagkatao mo na parang usok. Walang sinabi si Sandra, hinayaan niya itong ilabas ang bigat sa dibdib. Camila, mahina niyang sambit, ang fiancé ko. Sabi niya, hindi raw siya nagpakasal para maging nurse ko. Karapat-dapat daw siya sa lalaking kayang sabayan siya sa paglalakad. 3 buwan pagkatapos ng aksidente, iniwan niya ako. Dinala ang mga alahas na ibinigay ko. Umalis, iniwan akong ganito, sa upuang ito, sa bilangguang to. Tinakpan ni Luca ang kanyang mukha, nilulunod ng alaala. Kaya oo, masama akong magtrato dahil kaya ko, dahil yun lang ang natitirang bagay na pakiramdam ko, may kontrol pa ako. Masaya ka na ba? Huminga ng malalim si Sandra. Hindi po sir, hindi ako masaya dahil hinahayaan niyo siyang manalo. Napatingala si Luca gulat. Anong sabi mo? Binuwag ka ni Camila at hinayaan mong gawin niya yon. Nakakulong ka, oo, pero hindi ang wheelchair ang tunay na kulungan mo. Ikaw ang nagtayo ng mga pader na yon. Pinarurusahan mo ang sarili mo at pati ang lahat ng nasa paligid mo. Ang kapal ng mukha mo. Alam ko po kung ano ang sakit, sir. Mabilis na sagot ni Sandra. Alam ko ang pakiramdam ng pagkawala. 15 taong gulang ako nang biglaang pumanaw ang tatay ko sa atake sa puso. Nalugmok sa depresyon ang nanay ko. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Isinuko ko ang lahat para magtrabaho, para mabuhay. Tinitigan niya ito sa mata. At may natutunan ako, lagi tayong may pagpipilian. Pwede tayong mabuhay sa sakit o magpatuloy. May pera kayo, may bahay kayo, may lahat kayo, pero pinili ninyong manatili sa sakit. Ako, wala akong anuman, pero pinili kong lumaban. Sa pasilyo, pailing na pinanood sila ni Bianca. Hindi rin yan magtatagal, naisip niya. Walang nakakapagsalita sa kanya ng ganyan at nananatili.
Hindi makagalaw si Luca. Wala pang nakapagsabi sa kanya ng ganon. Wala pang naglakas loob. Lumabas ka, mahina niyang utos. Sir, sabi kong lumabas ka, sigaw niya. Umalis si Sandra, kumakabog ang dibdib. Alam niyang lumagpas siya sa hangganan. Sigurado siyang matatanggal siya, pero alam din niyang tama ang lahat ng sinabi niya. At kailangan niyang sabihin, yun. Naiwang mag-isa si Luca sa ballroom, nakatitig sa mga litrato, sa piano, sa buhay na wala na sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naitanong niya sa sarili, tama ba siya? Gabing iyon umalis si Sandra ng tahimik. Hindi na lumitaw si Luca, pero alam niyang bukas ang huling araw niya, tatanggalin siya. Pero kahit papaano nasabi niya ang totoo, at kung minsan ang katotohanan na lang ang natitirang dignidad sa isang tao. Hindi nakatulog si Sandra ng gabing iyon. Nakatingin siya sa kisame, iniisip ang lahat ng sinabi niya. Iniisip ang reaksyon sa mukha ni Luca. Sigurado siya, tatanggalin siya kinaumagahan. Pero gumising pa rin siya ng 5:00, nagbihis at pumasok sa trabaho. Dahil ang pagsuko ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang plano. 6:45, pinindot niya ang doorbell. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto, gulat na gulat ang tingin sa kanya. Iha, gusto mo ba talagang madisgrasya pagkatapos ng kahapon? Wala po siyang sinabi sa inyo, tanong ni Sandra. Hindi na kailangan. Narinig naming lahat ang sigawan. Makinig ka sa akin, umalis ka na habang maaari pa. Hindi ko po kaya, Aling Rosa, sagot ni Sandra habang pumapasok. Pero may kakaiba ngayong umaga. Hindi lumitaw si Luca. Walang imposibleng utos, walang malupit na salita. Wala. Ang sabi lang ni Aling Rosa, gawin ang regular na paglilinis. Tahimik na sinunod ni Sandra ang mga tagubilin, laging nakaabang, hinihintay ang sandaling tuluyan siyang sipain palabas. Dumating si Bianca sa kusina gaya ng nakagawian. Nandito pa rin siya, nakakabilib, pero hindi rin niyan magtatagal. Wala namang tumatagal dito. Bianca, tigilan mo na ang bata, saway ni Aling Rosa. Wala naman akong ginagawa, nanonood lang, sagot ni Bianca, sabay lakad palayo, mayabang ang ngiti. 10:00 ng umaga, isang magarang sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba ang isang babaeng elegante, mga nasa 60 anyos. Ang maitim niyang buhok ay may mga hiblang puti at ang tindig niya ay may angking karangalan na halatang galing sa lumang yaman. Nakasanglases siya at may dalang mamahaling handbag. Dumating na si Mrs. Elena, anunsyo ni Marco, ang trooper. Naglilinis si Sandra sa bulwagan nang pumasok ang kagalang-galang na ginang. Tiningnan siya nito na may bahagyang ngiti, isang ngiting may halong lungkot. Ikaw ang bago rito, hindi ba? Opo, ma'am, Sandra Herrera. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho para sa anak ko? 3 araw na po, ma'am. Napatawa si Mrs. Elena ng tuyo walang halong saya. 3 araw. Diyos ko, malakas ka sigurong bata. Biglang lumabas si Luca mula sa aklatan. Tumigas ang mukha niya nang makita ang ina. Inay, hindi ko alam na darating kayo ngayon. Kung alam ko lang, sana nakaisip ako ng dahilan para umiwas. Hindi mo kailangang malaman, Luca. Kailangan nating mag-usap, sagot ng ginang habang tinatanggal ang salamin sa mata. Wala akong oras. Maglalaan ka ng oras, mariin niyang sabi. Ina mo ako. Mamo, pero matatag ang tono. Napakagat si Luca sa panga. Aklatan, 5 minuto, pumasok silang dalawa. Nagpatuloy sa trabaho si Sandra pero hindi maiwasang marinig ang pagtatalo mula sa loob. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganito, Luca. Ito na yon, inay. Nasa upuan na to, wala na akong pagpipilian. Ang kapaitan mo, ang kalupitan, unti-unti mong sinisira ang sarili mo. Matagal na akong sira simula ng aksidente, simula nang si Camila ay mawala. Si Camila ay oportunista, hindi ka minahal noon. Salamat na lang at hindi natuloy ang kasal. Minahal niya ako habang nakakalakad pa ako. Hindi, Luca. Minahal niya ang pera mo, ang ideya ng mapangasawa, ang isang tagapagmana. Pero ang totoong ikaw, hindi niya kailaman minahal. At ngayon ginagamit mo yan para bigyang katwiran ang masama mong pagtrato sa lahat ng nasa paligid mo.
Matagal ang katahimikan. Tumigil sa paglinis si Sandra. Ilang empleyado na ba ang tinanggal mo ngayong taon? Patuloy ni Mrs. Elena. 20, 30, pinapahiya mo sila. Sinisigawan, itinatapon na parang walang halaga. Hindi ganyan ang anak na pinalaki ko. Yung anak na yon namatay sa aksidente. Hindi totoo yan, nandyan pa rin siya. Nagtatago lang, takot. Pero buhay pa siya. Nanginginig ang boses niya at kailangan ko siyang bumalik dahil yung bersyon mo ngayon, unti-unti mo akong pinapatay. May kirot na naramdaman si Sandra sa dibdib. Pamilyar ang sakit na iyon, sakit ng isang inang unti-unting nawawala ang anak sa kanyang paningin. Bumukas ang pintuan ng aklatan. Lumabas si Mrs. Elena, namumungay ang mata. Napansin niya si Sandra malapit at huminto. Hoy Sandra, halika! Mahina niyang tawag. Dahan-dahang lumapit si Sandra, litong-lito kung ano ang mangyayari. Opo ma'am, ilang beses kang inapi ng anak ko sa loob ng 3 araw na to? Nagatubili si Sandra, sinulyapan si Luca na nakatayo sa pintuan, nakikinig. Sabihin mo ang totoo, hindi kanya tatanggalin. Pangako, sabi ni Mrs. Elena. Maraming beses na po ma'am. At bakit hindi ka pa umaalis? Kailangan ko po ang trabahong ito. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ko po siyang matulungan. Humarap si Mrs. Elena sa anak niya. Kita mo, pareho lang sila ng problema ng iba. Pero may dignidad siya, mahina niyang dagdag. Kaya niyang tiisin dahil malakas siya. Mas malakas kaysa sayo ngayon. Lumingon si Luca palayo, walang imik. Muling hinarap ni Mrs. Elena si Sandra. Sumasayaw ka ba? Nagulat si Sandra sa tanong. Ako po? Sumayaw na po ako dati sa simbahan, sa eskwela, pero hindi po profesional. Pakita mo sa akin, mahinahong sabi ni Elena. Ma, ano tong ginagawa mo? Protesta ni Luca. Manahimik ka, putol niya. Ipakita mo sa akin, Sandra. Sumayaw ka. Ngayon na. Namula si Sandra halatang nahihiya. Pero ma'am, nagtatrabaho po ako. Hindi ako. Mahinahong sagot ni Ging Elena. Sige na please. May kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang agarang, halos nagmamakaawang pag-asa. Dahan-dahang huminga si Sandra. Tumingin-tingin siya sa paligid. Walang musika. Pero hindi niya ito kailangan. Pumikit siya at hinayaan ang sarili na gumalaw. Walang komplikadong galaw. Pawang mga payak, tapat na kilos lamang. Naalala ng kanyang katawan kung paano muling sumayaw, bago naging mahirap ang buhay, bago dumating ang mga responsibilidad. Hindi ito perpekto, pero totoo. Galing ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na natiling nakatitig si Luca, tila na freeze sa kinatatayuan. May kakaiba sa sandaling iyon, isang hilaw at tunay na damdamin, parang sulyap ng kalayaan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi pinayagang maramdaman. Tumigil si Sandra, biglang nahiya. Pasensya na, hindi naman po talaga ako magaling. Napakaganda mo, sabi ni Gingaros Elena habang naglalawa ang mga mata. Talagang maganda. Tahimik lang si Luca, pero sa loob niya may gumalaw, isang bagay na agad niyang pinilit itago. Walang kwenta to, biglang sabi niya. Ano bang gusto mo ma'am? Bakit mo ginagawa ito? Gusto ko ang anak ko pabalik, mahinahong sagot niya. At gagawin ko na ang matagal ko nang dapat ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ibabalik ko ang taunang charity gala. Gaganapin natin dito sa mansyon sa loob ng 2 linggo. Hindi, mabilis na tugon ni Luca. Walang event, walang bisita. Sabi ko na hindi pwede. Hindi ito pinag-uusapan, maring sabi ni Elena. Tungkulin mo yan. Presidente ka pa rin ng Family Foundation. Ginaganap ang event na taon-taon. Ikaw ang nagkansela sa nakaraang 2. Pero ngayong taon matutuloy ito, gusto mo man o hindi. Mom, at hindi lang yan, dagdag niya sabay harap kay Sandra. Ikaw ang sasayaw sa event. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Po, hindi ko po kaya yan, ma'am. Kaya mo, kalmadong sagot ni Ging Elena. May kakaiba ka. Tunay kang may talento. Magiging kahanga-hanga ito. Napailing si Luca. Nasisiraan ka na ba ang isang kasambahay sasayaw sa isang formal na event? Kalokohan to.
Isang babaeng sumasayaw pagwawasto ni Elena. Isang babaeng may talento at tatanggapin mo yan dahil kapag pinatalsik mo siya bago ang gala, babawasan ko ang sahod mo. Sahod? Napangisi si Luca. Hindi na ako bata, presidente ako ng kumpanya. At pagmamay-ari ko pa rin ang 40% nito, paalala niya. Pwede akong tumawag sa board at irekomenda ang pagtanggal mo dahil sa maling pag-uugali. Gusto mo ba akong subukan? Namula ang mukha ni Luca, pero sa loob-loob niya alam niyang hindi nagbibiro ang ina niya. Perfect, nakangiting sabi ni Jing Elena. Ayos na, 2 linggo. Lumingon siya kay Sandra. Kailangan mo ng damit, ako na ang bahala roon. At ikaw naman, sabi niya kay Luca, mas matalim ang tono, igalang mo ang babaeng to. Kapag nalaman kong pinagsalitaan mo siya ulit ng masama, ako ang kaharapin mo, naiintindihan? Hinalikan niya ang pisngi ng anak. Mahal kita, pero kailangan mo ng ganitong tulak. Balang araw, magpapasalamat ka sa akin. Pagkasabi noon, lumabas na si Ginang Elena, iniwang tahimik ang buong silid. Lumingon si Luca kay Sandra, nag-aalab ang mga mata sa inis. Kasalanan mo ito. Sir, hindi ko po hiningi ito, tugon ni Sandra. Sasayaw ka sa walang kwentang event na to, mapapahiya ka lang. At kapag pumalpak lahat, ako ang unang tatawa. Naiintindihan mo? Ramdam ni Sandra ang pag-init ng kanyang ulo. Bakit ganyan ka? Bakit ang hirap para sa'yo na makitang may sumusubok? Dahil walang saysay ang pagsubok, sigaw niya, nanginginig ang boses. Sinubukan kong maglakad ulit, sinubukan ko ang therapy, sinubukan ko lahat, singhal ni Luca. At walang gumana, ang pagsubok ay kasinungalingan na binebenta sa atin para lang gumaan ang pakiramdam. O baka naman, mahina ang sabi ni Sandra, masyado kang maagang sumuko. Napahinto si Luca, tinamaan na naman siya doon sa sugat na pilit niyang nililibing. Lumayas ka sa harap ko, mariin niyang utos, sabay ikot ng wheelchair at umalis. Nanatiling nakatayo si Sandra, nanginginig. Sa loob lang ng 2 linggo, inaasahan siyang sumayaw sa harap ng mayayaman at makapangyarihang tao. Ni minsan, hindi siya nakakuha ng formal na leksyon sa sayaw. Lumabas si Ging Rosa sa hallway. Aba, pumasok ka na talaga sa apoy, iha. Alam ko, buntong hininga ni Sandra. Pero alam mo, ngumiti ang matandang babae. Nandito ako para sa'yo. Kailangan ng taong makapagpayanig sa batang yon at mukhang ikaw lang ang may lakas ng loob na subukan. Matapang o sira ulo? Hindi ko pa alam, sagot ni Sandra na may nerbyos na tawa. Nagkatawanan sila pero sa kaloob-looban ni Sandra, takot na takot siya. Paano niya magagawa ito? Paano? Ang mga sumunod na araw ay tahimik ngunit mabibigat. Hindi na sumisigaw si Luca, hindi na siya nagbubunganga. Pero ang lamig ng kanyang tingin ay nagsasabi ng lahat. Bawat tingin ay may hatol. Bawat salitang binibitawan sa kanya ay matalim at tuyo. Bawat ngising ibinibigay niya sa tuwing dumadaan si Sandra ay paalala na hinihintay lang niyang magkamali siya. At gustong-gusto niya yon. Maghapong nagtatrabaho si Sandra. Pagkatapos, kapag tahimik na ang bahay at patay na ang mga ilaw, palihim siyang pupunta sa ballroom. Patutugtugin niya ang musika ng mahina, halos pabulong lang, at magsasanay. Pilit niyang inaalala ang mga sayaw mula sa simbahan, sa mga pagdiriwang sa eskwela. Pero hindi ito party sa paaralan. Isa itong gala para sa mga alta sosyedad. Mayayamang tao, mahahalagang bisita, mga taong mapanghusga. Inisip niyang madapa, mablangko ang isip, malimutan ang mga hakbang. Pero tuwing nagkakamali siya, inuulit niya. Lagi niyang inuulit. Pagkatapos ng unang linggo, bumalik si Ging Elena, may dalang bag. Dinala ko na ang damit mo, masayang sabi niya. Gusto mo ba itong makita? Binuksan ni Sandra ang bag na nanginginig ang mga kamay. Napakaganda ng damit. Kulay pulang malalim, malambot ang tela na parang tubig kung gumalaw. May manipis itong mga strap, elegante pero disente. Ma'am, siguro po ang mahal nito, bulong ni Sandra.
Regalo ito mula sa isang ina, mahinahong sagot ni Elena. Dahil hindi makakapagbigay ang nanay mo ng ganito. Ngumiti siya ng may init. Kumusta na siya? Medyo gumiginhawa, sagot ni Sandra. Nakakatulong po ang gamot. Buti naman. Mabuti kang anak, Sandra. Swerte siya na ikaw ang kasama niya. Niyakap ni Sandra ang damit at sa unang pagkakataon sa ilang araw, naramdaman niyang may kaunting pag-asa. Pero hindi ito nagtagal. Dumaan si Luca at napansin ang bag. Pabirong hula, ani Luca. Dumating na ang costume ng payaso. Luca, singhal ni Ging Elena. Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo. Aakyat siya ron, magsasayaw ng awkward, mapapahiya at magpapanggap ang mga tao na gusto nila para lang hindi nakakahiya. Ganyan talaga ang takbo ng mga ganitong event. Uminit ang pisngi ni Sandra. Baka nga tama ka, mahina niyang sagot. Baka nga pangit ang sayaw ko dahil hindi ko naman kayang mag-aral. Wala akong pera, wala akong pagkakataon. Pero susubukan ko pa rin kasi ganyan kaming mga katulad ko. Sinusubukan namin kahit paulit-ulit kaming pinapagsabihan ng mga taong katulad mo na huwag. Hindi na siya naghintay ng sagot. Umakyat siya papunta sa quarters ng mga kasambahay. Lumingon si Ginglius Elena sa anak. Ikaw ba proud ka ron sa pagbagsak ng isang taong nagsusumikap? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kailangan yon. Hindi, Ania. Nagiging malupit ka at alam mo kung bakit walang imik si Luca. Dahil pinapaalala ka niya sa lahat ng nawala sa'yo. Lakas ng loob, pag-asa, yung kagustuhang magsikap. Umiling siya at lumakad palayo, iniwang mag-isa si Luca sa hallway. Nanatili sa isipan ni Luca ang mga sinabi ni Sandra. Kinamumuhian niyang tama siya. Lumipas ang mga araw, palapit ng palapit ang event, unti-unting nagbabago ang itsura ng mansyon. Nagdadatingan ng mga tagapag-ayos, mga bulaklak, ilaw, eleganteng mga mesa. Lahat ay muling nabubuhay. Aliw na aliw si Bianca sa lahat ng ito. Sa wakas, buhay na ulit ang mansyon at si Bianca na pangalawa sa pinakamatagal na naglilingkod pagkatapos ni Ganges Rosa ay nasa kanyang elemento. Siya ang namahala sa mga crew ng ilaw at tunog na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Nararamdaman niyang makapangyarihan siya, may kontrol. Itsi-check mo ba lahat ng kagamitan bago ang event? Tanong ni Marco. Siyempre, nakangiti niyang tugon. Siguradong magiging perpekto ang lahat. Pero sa loob-loob ni Bianca, alam na niya ang eksaktong balak niyang gawin. Samantala bawat sandali ay pahirap kay Luca. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumangon siya. Papunta na siya sa silid-aklatan nang mapansin niyang may mahina at malamlam na ilaw mula sa ballroom kasabay ng munting musika. Huminto siya, sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nandoon si Sandra, nakapaang nakaayos ng simple. Sumasayaw mag-isa sa tahimik at bakanting silid. Sinubukan niyang umikot, nagkamali, sinubukang muli na dapa, pero bumangon siya. Paulit-ulit niyang pinilit ang sarili, hindi para sa palakpakan, hindi para patunayan ang kahit ano sa iba. Sumayaw siya dahil may bahagi sa kanya na kailangang sumayaw. Tahimik na nanood si Luca, ang determinasyon niya, ang pagtanggi niyang sumuko kahit walang nakatingin, may kung anong bagay na gumalaw sa kalooban ni Luca na hindi niya inaasahan. Kailan ba siya huling gumawa ng isang bagay? Dahil gusto lang niya, dahil sa saya, hindi na niya maalala. Pagkatapos, nagawa ni Sandra ang isang galaw, magaan, maayos, walang kahirap-hirap at ngumiti siya sa sarili, isang simpleng, tahimik na ngiti ng tagumpay. May kumislot sa loob ni Luca, isang damdaming matagal na niyang di nararamdaman, inggit. Inggit sa kalayaan niya, sa lakas niya, sa kakayahan niyang makahanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay, sa pag-unlad, sa pagsubok. Umalis si Luca nang walang ingay, pero buong gabing hindi siya nakatulog. Kinabukasan, habang naghahanda si Ginnyong Rosa ng tanghalian, pumasok si Luca sa kusina. Gabi-gabi ba siyang nagsasanay? Bigla niyang tanong. Lumingon si Ginny Rosa, gulat. Sino po, sir?
Si Sandra, nag-iensayo ba siya sa gitna ng gabi? Nag-atubili ito. Opo sir, halos hindi na siya natutulog, maghapon siyang nagtatrabaho, tapos pagsapit ng gabi, nagsasanay siya, sinasagad niya ang sarili. Bakit, yung tanong ni Luca, bakit niya ginagawa yun gayong hindi naman niya tungkulin? Dahil ayaw niyang biguin ang nanay niya at baka dahil ayaw niyang mapatunayang tama ka tungkol sa kanya. Walang sagot si Luca. Tahimik siyang lumabas ng kusina. 3 araw na lang bago ang event. Mabigat ang tensyon sa buong mansyon. Lutang na si Sandra, hollow ang mga mata, nanginginig ang mga kamay sa pagod. Pero hindi pa rin siya tumigil. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Luca. At habang tumatagal, may unti-unting gumagalaw sa loob niya. Isang bigat, isang damdaming matagal niyang iniiwasan. Guilt. Masyado siyang naging malupit sa isang taong ang ipinakita lang ay tibay ng loob. Isang babaeng masipag, matiyaga at marunong umasa. 2 gabi bago ang event, nagsasanay si Sandra sa sala. Nadulas siya at bumagsak, tumama ang tuhod sa sahig. Kinagat niya ang labi para pigilin ang sigaw. Sinubukan niyang tumayo, pero muling bumigay ang binti. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya bumangon. Umupo siya sa sahig at tuluyang naiyak, umiyak sa sobrang pagod, sa sakit, sa takot. Hindi ko na kaya, bulong ni Sandra sa bakanteng silid. Hindi ako sapat, lalo na ngayon, may tama na ang tuhod ko. Mula sa pintuan, narinig niya ang boses ni Luca. Napasinghap si Sandra, mabilis niyang pinunasan ng mga luha. Sir, hindi ko po alam na... Huwag kang magsalita. Pumasok siya sa silid sakay ng wheelchair at huminto sa tabi niya. Pakita mo. Hindi mo kailangang, sabi ko, pakita mo. Iniabot niya ang ice pack na dala niya. 2 taon akong pabalik-balik sa mga doktor at physical therapist. Alam ko kung kailan may iniinda ang isang tao. Maingat niyang inilapat ang yelo sa tuhod ni Sandra. Napahinto si Sandra. Unang beses na hinawakan siya ni Luca. At banayad ito. Bakit mo ginagawa to? Mahina ang tanong ni Luca. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganito? Dahil kailangan ko, bulong ni Sandra. Kailangan mong patunayan kanino? Tumingin siya sa mga mata nito. Sa sarili ko, na kaya kong maging higit pa sa pagiging kasambahay. Na hindi lang ako isang taong hindi pinapansin, mahina niyang dagdag. Kahit isang gabi lang, isang sayaw lang. Gusto kong patunayan na may halaga ako. Diretsong tumama sa dibdib ni Luca ang mga salita niya. Kilala niya ang pakiramdam na yon ang kagustuhang mapansin, maging mahalaga. Nakalimutan lang niya kung paano iyon maramdaman. Mali ang pagsasanay mo, bigla niyang sabi. Ano? Nagulat si Sandra. Yung mga galaw mo, masyadong pinipilit, hindi puwersahan ng sayaw, dapat dumadaloy. Ginalaw ni Luca ang mga braso niya mula sa wheelchair para ipakita. Tingnan mo, ganito ka matigas, pilit, dapat ganito, malambot, natural. Tahimik na nanood si Sandra, interesado. Paano mo naman nalalaman yan? Tanong niya. Sumasayaw ako dati, bago ang aksidente, hindi professional pero magaling ako sa lahat ng party, lalo na kasama si Camila. Isa yun sa mga bagay na pinaka nagpapasaya sa akin. Lumingon siya palayo. Isa lang yan sa mga bagay na kinuha ng upuang to. Sandaling katahimikan. Pwede mo akong tulungan, biglang sabi ni Sandra. Kahit sa pagpili ng musika lang, magaling ang taste mo. At wala akong ideya kung ano ang pipiliin. Papalag na sana si Luca, pero may kung anong lumambot sa kanya. Bukas ng gabi, sabi niya, pumunta ka rito, tutulungan kitang pumili ng kanta. Ngumiti si Sandra, maliit pero totoo ang ngiti. Salamat po sir. Huwag mo munang pasalamatan, sagot niya. Kapag sumablay to, ikaw ang sisisihin ko. Pero wala na sa boses niya ang dating pait. Tumalikod siya at umalis. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ginusto ni Luca Silva na gumising kinabukasan. Dahil sa wakas, may dahilan na siya, may gagawin, may susuportahan, at kahit panandalian lang, hindi na siya gaanong hungkag.
Dumating ang araw ng event, parang panaginip ang mansyon. Malambot ang liwanag ng ginto sa bawat pader. Puting at pulang bulaklak ang palamuti sa bawat sulok. Mga eleganting mesa ang nakaayos sa hardin at ang mga waiter sa uniforme ay gumagalaw na parang choreographed. Sunod-sunod na dumating ang mga mamahaling sasakyan. Pinanood ni Sandra ang lahat mula sa bintana ng quarters ng mga kasambahay. Sa likuran niya, nakasabit ang kanyang damit. Malakas ang tibok ng puso niya, parang umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ilang oras na lang, sasayaw na siya. Sa harap ng napakaraming tao, mahahalagang tao, mayayamang tao, mga taong hindi man lang siya papansinin kung magkakasalubong sila sa kalsada. "Ayos ka lang ba, iha?" tanong ni Ginong Rosa habang pumapasok sa silid. "Kinakabahan lang po ako." "Magiging kahanga-hanga ka." Sigurado akong ngumiti si Ginong Rosa ng may init sa kalumabas ng silid. Humarap muli si Sandra sa silid. May plano siya. Kapag pumalpak ang musika, siya na mismo ang gagawa ng sariling ritmo. Hindi siya magpapatalo sa kahit ano. Sa ibaba, nakaupo si Luca sa opisina. Maayos ang bihis, itim na sweat, abuhing kurbata. Maayos ang pagkakatali ng buhok. Tahimik niyang pinanood mula sa bintana ang pagdating ng mga bisita. Mahigit 200 katao ang inimbitahan ng kanyang ina. Mga CEO politiko, mga taong mula sa alta sosyedad, lahat sabik na masilayan ang nawalang tagapagmana, ang bilyonaryong naglahong parang bula at kinamumuhian niya ang bawat sandali nito. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Jing Elena habang pumapasok, nagniningning sa kanyang gintong bestida. Ang kanyang alahas ay simple pero halatang mamahalin. "Hindi," malamig na sagot ni Luca. "Perpekto," sagot ng ina. "Dahil wala namang tunay na handa sa ganitong bagay, pero humaharap pa rin tayo." Lumapit siya at tinayos ang kurbata ng anak. "Napakagwapo mo," sabi niya. "Ikaw pa rin ang pinakagwapo sa buong silid, nasa wheelchair ka man o hindi." "Ma'am, wag mo na pong simulan." "Simulan ko," malumanay niyang putol, "dahil kailangan mong marinig ito. Hindi ang upuang ito ang nagsasabi kung sino ka. Hindi kailanman. Ang gumuguhit ng pagkatao mo ay kung ano ang ginagawa mo. At ngayong gabi, may mahalaga kang gagawin. Paparating ka, ipapakita mong buhay ka pa." Kung ayoko nang mabuhay?" Mahina niyang tugon. Hinawakan ni Jing Elena ang mukha ng anak, halos bumaha ang luha sa kanyang mga mata. "Hihintayin kita hanggang sa muli mo akong piliin. Ayos lang?" Walang tugon. 8:00 na ng gabi, abala na ang kasiyahan. Maaliwalas ang musika sa background. Maggalang na usapan dito't doon. Mga halakhak na hindi umaabot sa puso. Nagkakabugan ng mga baso ng champagne. Nasa gitna si Luca ng main hall. Nilalapitan siya ng mga tao. Binabati siya, pinupuri kung gaano siya kaayos. Sinasabing na-miss siya, pawang mga pulidong kasinungalingan. Sagot naman niya'y mekanikal. Isang sanay na ngiti sa mukha. Mga hungkag na salita ng pasasalamat. Sa loob niya, ang tanging gusto niya ay makalayo. Kahit saan, basta hindi rito. "Luca, anong ligaya na makita ka?" Bungad ng isang lalaki. Nasa edad 50, palapit habang nakangising todo. May bilugang tiyan, labis ang sigla. "Gaano na ba katagal?" 2 taon. 2 taon at 3 buwan, diretsong sagot ni Luca. "Grabe, kumusta ka na? I mean, sa katawan, gumagaling ka ba? Umaayos na ba?" "Nasa kama pa rin ako kung yan ang ibig mong sabihin." Napatingin ang lalaki, hindi alam ang isasagot. Syempre. Pero may mga bagong treatment ba? Therapy?" "Wala." Right, gets good." Sumunod ang katahimikan. "Basta kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang kami, ha?" Isa na namang kasinungalingan. Lahat ng naroon ay nagkukunwari, naroon sila dahil kailangan, para mapanatili ang imahe.
Wala ni isa ang tunay na nagmamalasakit. Pagsapit ng alas 9, umakyat si Ginang Rito Elena sa maliit na entabladong inilagay sa hall. Hawak ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang ligaya na makasama kayo sa isang napakahalagang okasyon. Tulad ng alam ng karamihan, ito na ang ika-20 taon ng ating taunang charity gala. At sa taong ito, ipinagmamalaki naming suportahan ang Santa Clara Children's Hospital. Magalang na palakpakan. Pero bago tayo magsimula sa auction, may espesyal kaming handog para sa inyo. Isang sorpresang pagtatanghal, isang sayaw, ngumiti siya ng mainit. Ngayong gabi, sasayaw para sa atin ang isang talentadong dalagang natagpuan ko mismo rito sa mansyon. Palakpakan po natin si Sandra Herrera. Napahinto ang tibok ng puso ni Luca. Ito na ang sandali ng katotohanan. Nakatingin siya sa bakanting entablado, hinihintay siyang lumabas. Isang bahagi ng sarili niya ang umaasang hindi siya lalabas. Na naglakad na lang palayo, na nagpasya siyang wag na lang ituloy. Dahil kung aakyat siya sa entablado at mabigo, mapipilitan siyang manood, mapipilitan siyang mabuhay, dala ang bigat ng pagsasabing hindi siya sapat. Dumaan ang ilang segundo, walang tugtog. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nasaan ang tugtog? May pabulong na tanong. Problema sa teknikal. Sa likod ng entablado, nakatayo si Bianca na may lihim at kontentong ngiti. Umepekto ang plano niya. Napakunot ang noo ni Luca. May mali. Tinignan niya ang mga nasa sound crew. Ganun din ang hitsura nila, litong-lito. At lumakad na si Sandra papunta sa entablado. Walang tugtog. Siya lang, katahimikan ang bumalot sa buong silid. Napakaganda niya, kumikending ang kanyang pulang bestida sa bawat hakbang. Ang natural niyang kulot ay bumalot sa kanyang mukha. Simple ang kanyang makeup pero walang kapintasan. Nakaapak siya sa kahoy na entablado, umusad siya papunta sa gitna, tumingin sa manunood at ngumiti. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na walang nakaasahang mangyayari. Nagsimula siyang pumalakpak, mabagal, pantay. Palakpak, palakpak, palakpak. Naguluhan ang mga tao, pero may ilan na sumabay. Palakpak, palakpak, palakpak. Dumami ang sumali. Kumalat ang ritmo. Umalingaw-ngaw sa buong silid. At nagsimulang sumayaw si Sandra. Walang tugtog, tanging tunog ng mga palakpak. At ang yabag ng kanyang paa sa sahig. Ang galaw ng kanyang katawan. Ito'y dalisay, likas. At nakamamangha, ginawa niyang makapangyarihan ng isang malupit na sabotahe. Nag-improvise siya, lumikha siya. Pinatunayan niyang ang sayaw ay hindi tungkol sa ingranding palabas. Ito ay tungkol sa puso. Nanonood si Luca, walang masabi. Binago niya ang lahat. Ang dapat ay kabiguan, naging tagumpay. Pagkalipas ng 10 segundong purong galaw, nagsimula na ang tugtog. Sa likod ng entablado, si Marco, punong-puno ng konsensya, ang manumanong nagpapatugtog at nagpatuloy si Sandra. Ngayon ay may kasamang musika pero hindi nawala ang lakas, ang tapang, ang hindi matinag na enerhiya na natiling tahimik ang silid. Lahat ng mata ay nasa kanya at nagpatuloy si Sandra. Taglay ang parehong apoy, ang parehong liwanag. Ngayon ay umaayon sa saliw ng tugtog. Parang huminto ang paghinga ng buong silid. Hindi ito pulido, hindi perpektong teknikal. Pero totoo ito, bawat galaw ay mula sa puso, bawat ikot ay may bigat. Sumayaw siya na parang bagong laya, parang may pahintulot na siyang maging buo. Ang kanyang mga braso ay nagsalaysay ng katahimikang kwento ng pagsusumikap. Ang kanyang hubad na mga paa ay hinaplos ang sahig ng may layunin. Buong katawan niya ay parang tulang gumagalaw. Nabighani ang mga manunood. Walang gumalaw, wala ni isang kumurap. 200 tao ang nakamasid habang ang isang tahimik na kasambahay ay naging buhay na sining sa kanilang harapan. At si Luca hindi makalingon. May kung anong nabuksan sa kaibuturan niya. May mga bitak, gumuguho ang mga pader. Para bang sumasayaw ang pag-asa mismo. Para bang ang tapang ay nagkaroon ng anyong tao. Para bang pinapaalala sa kanya na may maganda pa rin sa mundong ito.
Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya sinubukang punasan. Hindi niya kaya. Dahil sa sandaling iyon, hindi lang si Sandra ang nakikita niya. Nakikita niya ang lahat ng kanyang nawala, lahat ng kanyang tinalikuran, lahat ng pwede sana niyang maging kung hindi siya nilamon ng pait. Umikot ulit si Sandra, tumalon ng may ganda. Itinaas ang mga braso sa langit at ngumiti, isang ngiting totoo. Ngiti ng isang taong nabubuhay sa isang pangarap kahit sa ilang minutong iyon lang. Humina ang musika, malapit na ang rurok. At muli may ginawa si Sandra na walang nakaasahan. Huminto siya sa gitna ng entablado, dumilat at tumingin direkta kay Luca. Sa loob ng 3 segundo nawala ang mundo. Sila lang dalawa, nakatingin siya sa kanya. Nakapako ang kanyang mata sa mga mata nito. 2 taong sugatan, 2 mandirigma, 2 kaluluwang nagkakakilala sa sakit at lakas ng isa't isa. At pagkatapos, ginawa niya ang hindi inaasahan. Bumaba siya mula sa entablado. Dahan-dahang lumapit kay Luca. Patuloy pa rin ang banayad na musika sa background. Hindi gumagalaw ang mga manunood. Binalot ng katahimikan ng buong bulwagan. Huminto siya sa harap ng kanyang wheelchair at inilahad ang kamay. Sumayaw ka kasama ko. Mahinang bulong niya, napahinto si Luca, malakas ang tibok ng puso. Hindi ko kaya, sabi niya, hindi ko kaya. Kaya mo sa sarili mong paraan, kasama ko. Na natiling nakaabot ang kanyang kamay. Matatag, walang takot, tiningnan niya ito. Pagkatapos ay ang mukha niya, puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit nagniningning sa pag-asa at may kung anong tuluyang bumigay sa loob ni Luca. Isang bagay na nakakulong ng 2 taon. Isang damdaming inakalang wala na. Iniabot niya ang kanyang kamay, napahinto ang buong silid. Niyakap ni Luca ang kamay ni Sandra. Mainit ang kanyang balat, matatag, buhay na buhay. Hindi na niya maalala kung kailan huling may humawak sa kanya ng ganoon. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa payak na koneksyong makatao. Mahinang hinila siya ni Sandra, patuloy ang musika. Nagsimula siyang gumalaw sa paligid niya, magaan, maalalahanin. Bawat kilos ay iniimbitahan siya, isinasama siya. Hindi siya sumasayaw mag-isa. Sumasayaw siya kasama si Luca. Itinaas ni Luca ang isang kamay. Ginaya niya ang galaw ni Sandra sa hangin. Pakiramdam niya ay kakaiba, bago, ngunit maganda. Tahimik ang mga manunood. May ilan na may luhang dumadaloy. Dahil hindi na lang ito basta sayaw, hindi lang ito pagtatanghal, isa itong gawa ng tapang, kabutihan at paghilom. Humarap si Sandra sa kanya, hinawakan ng kanyang mga kamay, tiningnan siya sa mata at ngumiti, isang ngiting nagsasabing, hindi ka nag-iisa, hindi ka sira. Narito ka. At sapat na yun may kung anong sumiklab sa dibdib ni Luca. Bawat pader na itinayo niya, bawat galit na kanyang inipon, sabay-sabay itong gumuho at bumuhos ang luha, walang pagpigil, walang hiya, umiyak siya dyan mismo. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga negosyante, politiko, mga taong may mataas na katayuan at hindi niya ininda. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi na siya galit. Puno siya ng pasasalamat. Pasasalamat na buhay pa siya. Pasasalamat na kaya pa niyang makaramdam. Pasasalamat sa kahangahangang babaeng sumasayaw sa paligid niya na tila karapat-dapat talaga siya. Napansin ni Sandra ang kanyang mga luha. Mas mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Luca at nagpatuloy sa pagsasayaw. Malapit nang matapos ang kanta, ginawa niya ang huling galaw. Maganda, mabagal at elegante. Pagkatapos, dahan-dahang ibinaba ang ulo palapit sa kanya. Isang galaw ng paggalang, hindi bilang utusan sa amo, kundi bilang kaluluwang sumasaludo sa isa pa. Nawala ang musika. 3 segundong lubos na katahimikan at bigla sumabog ang silid. Malakas na palakpakan, nagsitayuan ng mga tao, may sumisigaw, may umiiyak, walang tigil ang palakpak. Matapang, matapang, sigaw ng isang tao. Sa isang sulok, tinakpan ni Ginang Elena ang kanyang bibig. Mahinang binulong sa sarili,
Bumalik na ang kanyang anak. Sa wakas, nabuhay siyang muli. Hawak pa rin ni Sandra ang mga kamay ni Luca. Tiningnan siya ni Luca ng buong buo sa unang pagkakataon. Hindi niya nakita ang isang kasambahay, hindi niya nakita ang isang taong mas mababa sa kanya. Nakita niya ang isang kahangahangang babae, makapangyarihan, walang takot. Isang babaeng iniligtas siya nang hindi man lang niya namamalayan. Salamat, mahinang bulong ni Luca, nanginginig ang tinig. Walang anuman, Ginoo. Luca, sabi niya, tawagin mo akong Luca. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng 2 taon. Ngumiti rin si Sandra. Luca, patuloy ang malakas na palakpakan. Bumalik si Sandra sa entablado. Yumuko siya ng malalim, umingay ang mga tao. Agad siyang umalis, nabigla sa atensyon, pero masaya, kontento. Nananatili si Luca sa gitna ng silid. Lumapit ang mga tao sa kanya, binabati siya, pinupuri, pero hindi niya talaga naririnig ang mga ito. Nasa isang bagay lang ang isip niya, kung paanong isang 25 taong gulang na kasambahay ang nakagawa ng bagay na hindi nagawa ng doktor, ng therapist, ni ng sariling ina niya. Pinaramdam niyang gusto niyang mabuhay muli. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang hating gabi, pero hindi na nanatili si Sandra. Bumalik siya sa silid ng mga kasambahay. Maingat niyang hinubad ang kanyang pulang bestida. Maingat na isinabit na para bang iyon na ang pinakamahalagang gamit na pagmamay-ari niya, dahil iyon nga, isa yung patunay. Patunay na nagawa niya ito, na lumipad siya kahit sa ilang minutong puno ng mahika. Humiga siya sa makitid niyang kama, pagod, pero lubos ang ligaya. Pinakamasaya siya sa loob ng maraming taon. Sa ibaba, kakaunti na lang ang mga panauhin at tahimik si Luca. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Nasa loob pa rin siya ng sandaling iyon, ng sayaw na iyon, ng damdaming muli siyang nabuhay. Nang umalis na ang huling bisita, hating gabi na, lumapit sa kanya si Ginang Elena. Nagbago ka, mahina niyang sabi. Oo, ina. Dahil sa kanya, di ba, kay Sandra, bahagyang tumango si Luca. Pinaalala niya sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, na hindi pa tapos ang buhay, na pwede akong mamuhay ng iba, pero pwede pa rin akong mabuhay. Yumakap si Ginang Elena sa kanyang anak. Alam kong nandyan ka pa rin. Kinabukasan, maagang nagising si Sandra gaya ng dati. Nagbihis siya ng kanyang uniforme at nagtungo sa trabaho, kunwari walang nagbago. Dahil para sa kanya wala ngang nagbago. Isa pa rin siyang kasambahay at siya pa rin ang amo. Pero pagpasok niya sa kusina, naroon na si Luca, naghihintay. Magandang umaga, sabi nito. Magandang umaga po, Ginoo, sagot niya kinakabahan. Luca, ibig kong sabihin. Umupo ka please, sabi niya. Umupo siya, alanganin at tensyonado. Huminga ng malalim si Luca. Kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, sa lahat. Sa bawat sandaling pinahiya kita, sa bawat salitang masakit, sa pagtrato kung parang wala kang halaga. Tiningnan niya siya sa mata. Hindi mo yun deserve. Walang sino man ang deserving sa ganon. Nagulat si Sandra. Ginoo, Luca, pakinggan mo muna ako, malumanay niyang sabi. Iniligtas mo ako kahapon, patuloy niya. Hindi mo sinasadya at baka hindi mo rin alam. Pero iniligtas mo ako. Wala nang laman ang loob ko. Pero ibinalik mo ako sa buhay, sa pamamagitan ng sayaw, sa pamamagitan ng tapang mo, sa pag-asang ibinigay mo. Iniabot niya ang isang sobre sa mesa. Gusto kong may gawin para sa iyo. Gusto kong bayaran ang pag-aaral mo sa sayaw, propesyonal na pagsasanay, sa pinakamagandang paaralan sa São Paulo. At ayokong manatili ka pa rito bilang kasambahay. Tumingin si Sandra sa kanya, naguguluhan. Ano? Pero kailangan ko ang trabahong ito. Patuloy kang sasahod, sabi niya. Bilang isang scholar, mag-uumpisa ako ng bagong programa para sa mga kabataang may talento pero walang pagkakataon. Ikaw ang magiging una at mag-aaral ka, magiging mananayaw ka, tulad ng itinakda para sa iyo. Namuo ang luha sa mga mata ni Sandra. Pilit niyang pinigil pero hindi kinaya. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ito ginagawa?
Dahil pinaalala mo sa akin na kaya kong maging mas mabuting tao at gusto kong maging ganun. Pero kailangan ko ng tulong. Kailangan kong bumalik sa physical na therapy. Kailangan kong subukan ulit. Kung kaya mong sumayaw sa entablado sa harap ng 200 tao, kahit kailan ay hindi ka pa nakatanggap ng leksyon, kaya kong subukang maglakad muli, kahit ilang hakbang lang. Kailangan kong subukan. Ngumiti si Sandra sa gitna ng kanyang mga luha. Kaya mo yan, sabi niya. Alam kong kaya mo. Binago ng mga sumunod na buwan ng lahat. Nagsimula nang pumasok si Sandra sa klase sa sayaw. Nadiskubre niyang may tunay siyang talento. Lalong tumibay ang kanyang katawan, lalong gumaling. Unti-unti siyang nagniningning. Bumalik din si Luca sa therapy. Mahirap ito, masakit. Ang mga unang linggo ay puro maliliit na tagumpay, maliliit na galaw. Mula sa wheelchair papunta sa therapy table. Mga simpleng ehersisyo pero determinado siya, may layunin siya. Ngunit sa ika-5 linggo, hindi na niya makaya ang sakit. Sinabihan siya ng mga doktor, bahagi ito ng proseso. Kailangang masanay ang katawan, pero nagsimulang magduda si Luca. Nakakapagod ang bawat session, 2 oras bawat araw. Pinagpapawisan siya, umiiyak siya, naiinis, at ang progreso, kaunti lang. Nakatayo siya gamit ang suporta sa loob ng 20 segundo. Nakalakad ng 2 hakbang sa pagitan ng parallel bars, pero inabot ng maraming linggong may sakit para lang doon. Bakit? Tanong niya sa kanyang ina isang gabi. Bakit ganitong sakit para lang sa 3 hakbang, 4? Kakailanganin ko pa rin ng tulong. Palagi pa rin akong naka-wheelchair. Huwag kang susuko, anak, sabi niya. Sumuko na ako, mahina niyang sagot. Tapos na, ibinigay ko na ang lahat pero hindi na sulit. Hindi sulit ang sakit para sa ilang hakbang lang. Inabot niya ang kanyang telepono. Ika-cancel ko na ang sessions. Doon pumasok si Sandra, dumalaw siya at narinig ang lahat. Hindi ka aalis, matatag niyang sabi. Napalingon si Luca gulat. Ano? Hindi mo ika-cancel ang kahit ano, hindi matapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Sandra, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, sabat niya. Alam kong masakit. Alam kong mahirap. Minsan parang wala talagang saysay, mahina niyang sabi. Pero nangako ka, sagot ni Sandra. At tayong katulad natin, hindi natin binabali ang pangako. Lumapit siya. Alam mo ba kung ilang beses kong gustong sumuko sa pagsasayaw? Ilang beses akong nadapa sa tren, iniisip na hindi ako sapat, pero hindi ako tumigil. Alam mo kung bakit? Tanong niya. Dahil sa'yo. Walang nasabi si Luca, tinitigan lang siya. Binigyan mo ako ng pagkakataon, naniniwala ka sa akin. Pinaramdam mong kaya kong maging higit pa. At ngayon, panahon ko naman, hindi ko hahayaang sumuko ka. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Nakatawid siya ng mga braso, matatag. Bukas, 8:00 ng umaga, narito ako. At pupunta tayong magkasama sa therapy. Kung ang kaya mo lang gawin ay tumayo ng 30 segundo, ayos lang. Mas mahaba yon kaysa kahapon. Naiintindihan mo ba? Sa isang sulok ng silid, tahimik nang umiti si Ginang Elena. Kamangha-mangha ang batang ito. Tumingin muli si Luca kay Sandra sa lakas ng kanyang mga mata sa hindi natitinag niyang paninindigan at may muling nagliwanag sa kalooban niya. Sige, sabi niya, 8:00. Perpekto, sagot niya may nangiti. At kinabukasan naroon nga siya at kinabukasan ulit at sa mga sumunod pang araw. Linggo-linggo dumadating siya, kasama siyang naglalakad papunta sa mga sesyon. Tuwang-tuwa sa bawat tagumpay niya. Ipinagdiriwang niya ang bawat maliit na tagumpay, 10 segundong dagdag sa pagtayo, isang hakbang na mas marami kaysa dati, paggalaw ng walang tulong. Hindi ito mahika, hindi ito milagro, ito'y dedikasyon, ito'y sakit, pagsisikap, paninindigan, pero gumagana ito. Unti-unti may nagbabago, nagkikita sila tuwing linggo, nagsimula na siyang manood ng mga ensayo ni Sandra. Patuloy pa rin siyang sinasamahan ni Sandra sa therapy. Lalong lumalim ang ugnayan nila. Naging magkaibigan, nagkaroon ng tiwala sa isa't isa. 2 taong iniligtas ang isa't isa nang hindi nila namamalayan.
Makaraan ang 6 na buwan sa teatro ng lungsod ng Sao Paulo, punong-puno ang mga upuan. Ihahandog ni Sandra ang kanyang unang profesional na pagtatanghal, solo. Nakatayo siya sa likod ng entablado, kinakabahan pero handa na. "Kaya mo yan," sabi ni Ginang Rosa habang inaayos ang kanyang kasuotan. "Alam ko," sagot ni Sandra, sabay ngiti at malalim na paghinga. Pagkatapos ay tumingin siya sa harapan at nakita siya sa unang hanay, si Luca. Nasa wheelchair pa rin, pero ngayon may 2 saklay sa tabi niya. Sa tabi niya nakaupo si Ginang Elena, bakas sa mukha ang matinding pagmamalaki. At sa tabi nito ang kanyang ina, si Ginang Ana, malusog, masaya, ngumiti. Tinakpan ni Sandra ang bibig niya gamit ang kanyang kamay. Dinala ni Luca ang kanyang ina. Ipinagreserba niya ng pinakamagandang upuan. Sinigurado niyang makikita nito ang lahat. Nagdilim ang ilaw, nagsimula ang musika, lumakad si Sandra papunta sa entablado at nagsimulang sumayaw. Gaya ng hindi pa kailanman dati. Bawat galaw ay puno ng damdamin, bawat ikot isang tagumpay, bawat talon kalayaan. Isinalaysay niya ang isang kwento gamit ang kanyang katawan, ang kwento ng isang babaeng mula sa simpleng simula na nangarap, na lumaban, na nagtiis, na lumipad. Bighani ang mga manonood at nang siya'y matapos, nang yumuko siya sa huling pagkakataon, nagpalakpakan ang buong teatro. Tumayo si Luca mula sa kanyang wheelchair, nakapatong sa saklay, nanginginig ang buong katawan sa pagod. Pero tumayo siya, 45 segundo, ang kanyang personal na pinakamahusay. Pumalakpak siya ng buong lakas, luha ang masaya, puno ng pagmamalaki, puno ng pasasalamat, buhay na buhay. Nakita siya ni Sandra at ngumiti. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na walang nakaasahan. Bumaba siya mula sa entablado, lumapit sa kanya, inabot ang kamay niya. "Salamat," mahina niyang bulong. "Bakit?" tanong ni Luca. "Wala naman akong ginawa." "Binigyan mo ako ng pagkakataon," sabi ni Sandra. "Binigyan mo ako ng pag-asa, isang kinabukasan." Umiling si Luca. "Hindi," sabi niya. "Ikaw ang gumawa nito. Lahat ng ito. Ako lang ang nagbukas ng pinto. Ikaw ang naglakas loob na pumasok." At doon mismo sa harap ng lahat, niyakap nila ang isa't isa. Sa harap ng lahat, naroon ang 2 nakaligtas, 2 mandirigma. 2 kaluluwang nagtagpo sa tamang sandali. Sa labas ng teatro, makalipas ang ilang buwan, kumikislap sa liwanag ng araw ang isang bagong karatula, Sandra Herrera Institute, paaralan ng sayaw at sining para sa kabataang walang kakayahang pinansyal. Nakahanap ang proyekto ng sponsor, ang Silva Family Foundation. Naroon si Luca, nakaupo sa kanyang wheelchair, may saklay sa tabi niya. Nakakalakad na siya ng ilang hakbang, 10 hakbang. Minsan umaabot pa ng 12 sa magagandang araw. Kailangan pa rin niya ng wheelchair sa pang-araw-araw at mahabang lakad. Pero ang mga hakbang na yon, sa kanya yon, pinaghirapan, tunay na kanya. At sapat na yon, katabi niya si Sandra. Siya na ngayon ang artistic director, isang guro, isang inspirasyon. "Nagawa natin," sabi niya na may ngiti. "Hindi, Sandra," sagot ni Luca. "Ikaw ang gumawa niyan. Sumunod lang ako sa'yo." Ngumiti siya ng may init. "Tinuruan mo akong ang pagsuko ay hindi kailanman sagot. Na ang buhay ay nagpapatuloy kahit pakiramdam mo'y gumuho na ang lahat. At minsan," dagdag niya, "ang taong pinagdududahan natin ang siyang nagliligtas sa atin." Iniabot niya ang kamay at hinawakan ito. At minsan, mahinahong sabi niya, ang taong akala nating kontrabida ay isa lang pala talagang takot muling makaramdam. Sabay silang tumingin sa pasukan ng institusyon. May mga batang papasok, nagtatawanan, nagsasayawan, nangangarap. Sa wakas, natanggap nila ang pagkakataong hindi nakuha ni Sandra noon. At ngayon, siya na ang nagbibigay nito sa kanila. Si Luca naman, hindi na siya ang mapait na lalaking nasa upuan. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo. Iba na siya ngayon, mas matatag. Ganap na nagbago. Nalaman niyang ang tapang ay hindi ang hindi kailanman madapa, kundi ang tumayo muli. Sa bawat pagkakataong ikaw ay nadapa,
Inalis ng buhay ang kakayahan niyang maglakad, pero binigyan siya ni Sandra ng mas mahalaga, ang kagustuhang muling mabuhay. At ang sayaw na iyon, isang simpleng pagtatanghal sa isang charity event. Ang tuluyang nagbago sa buhay nilang dalawa dahil minsan ang kailangan lang ay may mag-abot ng kamay at ang tapang na tanggapin ito. Kung naantig ka ng kwentong ito, huminga ka ng malalim at isipin, ilang Sandra at Luca ang nadaraanan mo araw-araw. Sino sa paligid mo ang maaaring kailanganin ang iyong kamay o ang unang hakbang mo? Kung naniniwala kang kayang baguhin ng tapang ang buhay ng isang tao, i-like mo ang mensaheng ito at mag-comment sa ibaba. Ano ang isang maliit pero makabuluhang tagumpay mo kamakailan? I-share mo ito sa taong alam mong kailangang marinig ito. Ikalat natin ang sayaw ng pag-asa. Baka ang mga salita mo ang maging inspirasyon ng iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kwento. At magkomento, pinipili kong magpatuloy. Isang mahigpit na yakap sa iyo at magkita tayo sa susunod na video.